Malaki ang panghihinayang ng ilang empleyado ng Mega Rehab Center na malaking parte ng pasilidad na ito, nakatiwangwang at hindi napakikinabangan. So pag nakikita nyo yung ganyan, sir, hindi ba kayo nanghihinayang? Siyempre ma'am, doon yung panghihinayang. Ang aking iniisip kung sana ako, kung lahat ng facilities na hindi nagagamit, binigay na lang sa isang quality materials May kalidad na may kalidad kahit konti lang, mas magandang i-manage. Mas okay sana kung mas maliliit pero mas madami. So halimbawa, bawat region may isa kesa malaking-malaki pero napakalayo. Siguro nung una ng pinlano siya, di ba, 10,000. Kaya ni-review nga Tapos ginawa siyang 2,500, di ba? Kasi kung tutuusin, kung issue ng access, di ba? Access yung kinakailangan, mukhang hindi tapa ata ng taga Mindanao, di ba? Dadalhin mo dyan. Kasi titingnan mo siya, yung ngayon lang na pinapasok dyan is adult at saka as much as possible male. So inaayos yan na later, di ba, yung 2,000 spread out mo siya na, di ba, may specific area for female, may specific area for the adolescent and the younger population. Dapat rin daw ay nagkaroon ng maayos na pagplano bago tinayo ang Mega Rehab. Nakita naming naging problema, meron tayong mga donors na magbibigay ng funds para sa facilities. Pero dahil walang funds para sa tao, so mahirap din, sayang din yung facilities, di ba? So pwedeng ubod ng laki yung facility, pero hindi naman sapat yung pondo para sa sweldo, para sa tao. Dapat inaayos yan ng DBM na may sweldo siya, di ba? Dapat inaayos ng DOH na ang structure na yan ay dapat ma-accredit ng regulations group, di ba? Dapat may pera yan taon-taon na galing sa DOH para at least ayusin na ang tao na nandun sa loob ay may makakain. Dapat tinitraining yung personnel doon para at least may programa na maayos para gumaling yung tao na tawag natin persons who are using drugs na na-admit dun sa Mega TRC. Makatutulong sana ang Mega Rehab para ma-decongest ang ilang siksikang rehab center sa bansa. July 2016 ang una naming bisitahin ng Bikutan Rehabilitation and Treatment Center sa Taguig. Sa dormitoryong ito, pinapasok yung mga bagong dating na pasyente. Malinis itong dormitoryong ito pero hindi may iwasan, may kakaibang amoy lang dahil talagang overcrowded. Unfortunately, we are going past 1,000 because of the influx of patients na gusto magbago. We're now doing 1,400 and it's increasing every day. Muli kaming pinayagan na makapasok sa Bikutan Rehab Center. Bahagyang kumonti ang laman nito. Mula 1,500 noong 2016, nasa 1,221 ang namamalagi rito sa ngayon. Pero siksikan pa rin. Ang isang kwarto na dapat nasa 50 lang kapasidad, ngayon nagsisiksikan ang nasa 140 na pasyente. Siksikan na po kami ngayon. Pag pukod na siya, pag gabi nahahakbangan yung tao sa isa. Mas tumitindi pa raw ang hirap kapag dumating na ang tag-init. The restroom and the bathroom almost consumed or ate 1/4 of the floor. So medyo masikip. But okay rin naman. Wala naman kami magagawa. We have all supplies, no? Hopefully it will last a year. No? Pero pag hindi naman, kumbaga ngayon, we're trying to replenish it. No? Even with very meager budget, at least ma-provide namin yung mga kailangan ng pasyente. So we have gloves, and we have fluids, no? And medicines. No? Don't worry, wala namang expired. Tinungo rin namin ang kitchen ng rehab center. Everything is being prepared. No? We usually serve dinner at around 4 to 4:30. Sipin mo, papakainin mo 1,200, no? So, hindi pa man natatapos yung tanghalian, kailangan nagluluto ka na ng panghapunan, no? And it's all being prepared well, no? May kanya-kanya kaming diet. Meron kaming for
low salt, low fat diet, low purine diet. Meron kaming diets for different religions. Ang problema, nadaragdagan ang mga pasyente sa rehab. Hindi naman daw lumalaki ang pondo nila. Well, our capacity, we are accredited for 550. But at the moment, we're more than that. We're twice, actually. More than 1,000 kami ngayon. Ito, mabigat ito dahil ang nagiging problema talaga namin is yung operational expenses apektado. But, you know, lahat ng problema nagagawa ng paraan as long as we strategize. Kaya importante po, upper management is always doing plans and coordinating with our bosses in the main office para mabigyan kami ng posibilidad na ma-tide over namin ang mga problema natin. Sa listahan na ito ng DOH, 16 ang DOH-accredited drug rehabilitation center sa bansa. 6 naman ang hawak ng mga lokal na pamahalaan. Kulang na kulang para tugunan ang pangangailangan ng mga drug dependent sa Pilipinas. Dapat daw ay may rehab center bawat probinsya. Pero sa ngayon, 15 probinsya pa lang ang may rehab center. Ang Interagency Committee gumawa ng paraan na sa Mindanao, ang lahat ng ang regions na wala pa, ginawa na ngayon ng mga rehab centers. So meron sa Alabel, Sarangani for Region 12. Merong dagdag ngayon sa Caraga na inilagay sa Agusan del Sur. Lahat ito, partnership din siya. Malaking tulong sana ang mega rehab para matulungan ang iba pang nalulong sa ipinagbabawal na gamot, gaya ni Mang Elmer at Bless. Pero nakapanghihinayang na sa ngayon ay unti-unti nang nasisira at hindi naganap na pakikinabangan.